Nagliwanag ang mata ni Damian kasabay ng pagsugod sa babae at ang tangkang pag-atake dito, kaya't dali-daling pinaganya ng healer ang manyang magic upang bigyan ng lakas si Hien. Matinding liwanag ang inilabas ng espada at naramdaman ng babae ang kakaibang lakas, kaya't walang alinlangan niyang sinalag ang papalapit na atake ng ating bida. Nakangiwit si Damian sa hindi inaasahang pagsalag ng babae gamit lang ang manipis na espada, habang pangmamaliit naman ni Hien na paano nagagawang pumatay ni Damian sa ganoon kainang lagay. Isang malakas na puwersa pa ang pinakawalan ni Hien na nagpa-atras kay Damian, sa kabilang banda naman ay walang tigil ang pagcast ng magic ni healer. Hindi lang si Hien ang binibigyan nito ng angking lakas kundi pati na din ang pusit na si Gel Punisher. Dahil doon batid ni Kang Wu kailangan niyang unahin ang healer upang magawa niyang tapusin ang dalawa. Animoy kidlat sa bilis na muling sumugod ang pusit na babae, at buong puwersang tumalon sa ere upang atakihin si Damian. Nagliliwanag at lubhang napakalakas ng bawat pagwasiwas nito ng espada, na hindi naman inasya ng ating bida dahil wala sa mukha nito ang kahusayan. Nang makita ni Damian ang matalim na tingin sa kanya ng paladin na si Gel Punisher, alam niyang mas lalo siyang magiging dahado oras na umatake din ito sa kanya. Nagpatuloy ang ating bida sa pag-iwas sa bawat atakeng ibinabato ni Hien, sa puntong iyon wala nang pamimilian si Damian kaya't agad niyang inilabas ang bote ng elixir, saka malakas itong ibinato sa lupa na naging dahilan ng pagsabog at pag-atras ng babae. Binalot ng makapal na usok ang lugar kaya't halos hindi sila magkakitaan, dinag naman ng babae ang sigaw ni healer sa kanyang pangalan ngunit nang humarap sila, wala siyang ibang nakita kundi ang nakangisi nating bidang may hawak na punyal. Bagaman wala ng magic na tutulong sa kanya wala pa din balak na sumuko ay Hien, muli niyang iniangat ang hawak na espada at nanggigigil na sumugod. Saad pa niya na tatapusin niya si Damian sa pamamagitan lang ng isang atake, ngunit bali walang iniwasan lahat ni Damian ang bawat was-iwas nito ng espada. Saka inilabas ang decaying elixir na hindi naman inaasahan ni Hien kaya't hindi na niya nagawang iwasan. Tuluyang sumabog sa katawan ng babae ang elixir at sa lakas nito ay agad siyang tumilapon. Nagdudumaling lumapit ang healer at si Gel Punisher upang suriin ang babae, ngunit laking gulat ni Hien nang makitang natunaw ang baluting tumatakip sa kanyang katawan. Ginawaran pa niya ng malakas na sampal sa pisngi ang pusit na kasamahan, matapos nitong ipako ang paningin sa katawan ng babae. Pasigaw na tanong ni Hien kung bakit natunaw ang kanyang kasuotan. Samantalang dismayado naman si Damian dahil hindi buong kasuotan nito ang natunaw. Nang pagmumurahin siya ng tatlo nakangiting sinabi ni Damian na pinagtatanggol lang niya ang kanyang sarili. Kasunod nun nakangising tinapunan niya ng tingin ang healer, at bakas sa mukha niyang ito naman ang balak niyang puntiryahin. Sa takot ay nagdudumaling tumakbo ang healer kasabay ang pakiusap na huwag siyang patayin ng ating bida, ngunit gaya ng sinabi ni Damian hindi na siya magpapakita ng awa kasunod nun, walang pag-aalinlangan niyang pinaulanan ng poison dart ang lalaki, na agad naman nitong ikinamatay. Tatlo na ang natalo ni Damian sa 4 na miyembro ng party kaya't ang natitira na lang ay si Gel Punisher, agad namang nanginig sa takot ang lalaki nang makitang papalapit sa kanya ang ating bida. Hindi niya maiwasang isisi sa mga kasamahan ang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi pa niya sa isip na kung hinayaan na lang sana nila ang pusit na si Gel Punisher, hindi sila haantong sa ganoon at upang makataas ay nagdudumali siyang mag-log out sa game. Ngunit isa sa patakaran ng laro ay makaka-log out lang ang isang user sa oras ng laban pagkatapos ng 300 segundo, kaya't mas lalong nanginig ang lalaki at pinagpipindot ang status window. Nanlaki na lang ang mata ni Gel Punisher nang madinig ang boses ni Damian sa kanyang likuran, at nakangising itinanong kung ano ang ginagawa niya. Namutla ang mukha ng lalaki dahil simula pa lang ay alam niyang hindi nila matatalo ang ating bida, kaya't dali-dali siyang lumuhod at ilang ulit na humingi ng tawad at pagkakataon. Saad pa niya hahayaan niyang tanggalin ni Damian ang suot niyang baluti kung nanaisin nito, na ikinagulat naman ng ating bida dahil hindi niya ito inaasahan sa isang paladin. Sa tibay at kinang ng baluting suot ni Gel Punisher walang poison dart ang makakatagos dito, gayunpaman para itong maamong tupang nagmamakaawa sa kanyang harapan. Nasa isip naman ng pusit na lalaking ibibigay niya ang nais ni Damian, saka siya tatakas at tatakbo. Napangisi naman si Damian sa mas makakabun sitwasyon sa kanya, at sinabing ibigay ng lalaki ang kanyang baluti at lahat ng item at wala siyang item maski isa.
Walang nagawa si Gel Punisher kundi ang mapasigaw ng sunggaban siya ni Damian, upang kunin ang lahat niyang nabanggit at dahil doon napagtanto niyang talagang napakasama ng ating bida. Matapos iyon bumalik na si Damian sa village dala ang dambuhalang Great Wolf, inilatag niya ito sa labas kung saan makikita ng lahat ng mga tao. Namangha naman ang lahat at napatunayan nilang hindi nagsisinungaling ang batang si Joseph. Habang hawak ang dambuhalang pangil ng wolf sinabi ng chief na talagang may kakayahan itong kumain ng oso. Nagsisi silang lahat sa inasta sa ulilang si Joseph at nakaramdam ng guilt sa pagtrato nila sa bata. Payo naman ni Damian na tretuhin nila ng maayos si Joseph dahil alam niyang ang katulad nito ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Nagpasalamat ang village chief sa ating bida sa kaibinigay ang kanyang napakadaming pabuya, kaya't oras na upang bumalik sa Adventurer Guild upang iulat ang kanyang misyon. Malawak na napangiti naman si Damian nang makita ang reward na natanggap, at maging si Piley ay nagsaya kasama ang Konyag Master Bastard. Nakangiting akmang bubuksan ng village chief ang silid kung saan nakakulong si Joseph, dahil nais muna niyang humingi ng tawad dito sa kakakalkulahin ang mga dapat kumpunihin. Ngunit laking gulat nila nang tumakbo itong mabilis habang tinatawag si Damian, humahanggos na tumigil ang ito sa harap ni Damian sa kasinabing makakahinga na siya ng maluwag sa ginawang tulong ng ating bida. Muling nagpaalam si Damian saka naglakad papalayo, bago yun ay nakayukong nagpasalamat si Joseph sa ginawang pagtulong sa kanila at sa paglilinis sa kanyang pangalan. Matapos ang paglalakbay narating ni Damian ang Terre Kingdom kung saan siya kasalukuyang naninirahan, mabigat na ibinagsak niya ang katawan sa malambot na kama dahil sa pagod. Nagustuhan din naman ni Piley ang malambot na kumot habang nag-i-enjoy itong nakahiga sa tabi ng kanyang Master Bastard. Napakadaming boss item at equipment ang nakuha ni Damian bilang reward sa natapos na misyon, bukod pa ang baluting kinuha niya sa pusit na si Gel Punisher. Pagpapasalamat pa ni Damian sa titulong Absolute Evil, dahil lagi niyang nakukuha ang nais dahil sa titulong iyon. Kapag binenta ni Damian ang full plate mail, Eagle Kita Shield, 8 hilang staff, at 6 na heavy hunting arbalist, dun pa lang ay magkakaroon na siya ng 100 at 1,000 ginto. Tanong naman ni Piley kung ang mga ito ang mga pananggalang na nakuha niya sa mga taunang pagtido. Tatwiran naman ni Damian na hindi naman talaga iyon ang kanyang layunin sa simula pa lang. Malaki din ang nagastos ni Damian nang gawin niya ang kanyang gear, kaya't nasisiyahan siyang makakapamuhay siya ng masagana oras na mabenta ang mga nasabing items. Nagtaka naman ang ating bida nang makatanggap siya ng isang mensahe, mula Always Entertainment na pamilyar na rin sa ating bida. Sa kabilang banda sa isang madilim na lugar ay may isang lalaking namumula ang mata, habang kausap ang madilim na usok at sinabing tapos na siya sa ginagawa. Tanong naman ng anyong usok kung kamusta ang progreso nito. Nakikiramdam na sagot naman ng lalaki na walang masyadong pinagkaiba, hindi pa din niya magawang kontrolan ang buong katawan nito ngunit nagawa niya itong utusan na makipaglaban. Dagdag pa niya na sa pamamagitan ng medium magagawa niya ding maramdaman ang nararamdaman ng subject. Nasiyahan naman ang kausap sa narinig saka nagpatuloy sa pag-uusisa. Pagpapatuloy pa ng lalaki na plano niyang kontrolan ang subject nang hindi ginagamitan ng medium, ngunit hindi pa siya nakakarating sa ganung level, na halatang ikinadismaya naman ng kanyang kausap. Sinabi ng usok sa lalaki na dapat niyang matutunan na gamitin ang otoridad na lumikha at magpasunod ng mga halimaw, dahil yun ang biyayang ibinigay sa kanyang ng kanilang God. Ayon pa sa usok sila ang totoong tagasunod ng tunay na God kaya't inutos sa lalaki na usalin nila ang kanilang dasal. Magkasabay nilang binagat ang bawat pagsamba at pagkilala sa kagustuhan ng kanilang God. Kasabay nun ipinahayag nila ang kanilang pag-iintay sa pagdating nito na siyang magiging kaligtasan ng lahat. Tinawag pa ng anyong usok ang lalaki sa pangalan Alistair, at sinabing ang layunin nito ay imulat ang mata ng mga tao sa hindi makatotohanang mundo na kanilang ginagalawan. Bilin pa nito na alalahanin ni Alistair ang kanilang mga sakripisyo, nang sa ganun ay magawa nito ng maayos ang lahat at walang maging anomalya. Napansin naman ng kausap ng lalaki ang pag-aalala sa mukha nito, kaya't agad niyang naitanong kung may gusto ba itong sabihin sa kanya. Sinabi ni Alistair na meron lang isang problema dahil nung kasalukyang pinagmamasdan niya ang nakikita ng kanyang subject, nakita niya ang isang di inaasahang adventurer. Sa kabilang banda matapos ang mahabang pakikipaglaban at makapagpahinga, nagdesisyon si Damian na mag-log out muna sa game upang suriin ang mensaheng ipinadala sa kanya ng Wiz Entertainment.
Ang Wiz Entertainment ang pinakamalaking broadcasting internet platform at isang Switch subsidiary company. Wala ding makakatalo dito sa larangan ng marketing dahil bahagi din ito ng pinakakilalang global site na Twitter. Bago pa bumalik sa nakaraan si Damian ng Wiz Entertainment ay kilala na rin, dahil sa dami ng mga streamer at kilalang mga user ang naging affiliate nito. Sa madaling salita, isa itong company na pinapangarap ng lahat na mapabilang, kaya't hindi maunawaan ni Damian kung bakit siya nito pinapadalhan ng mensahe gayong hindi pa man nagkukross ang kanilang mga landas. Wala pang laban na record si Damian o hindi pa siya kabilang sa alinmang partido, dahil ang lagi niyang nakakasalamuha ay mifa magnanakaw kaya't hindi din niya maiwasan na makagawang krimen. Naisip ni Damian na marahil isa sa mga nakalaban niya ay kabilang sa mga streamer ng Wiz Entertainment, kaya't hindi naging ganoon kaganda ang kanyang pakiramdam sa mga mangyayari. Gayunpaman ayon sa kanyang naaalala maganda ang pakikitungo ng kumpanya sa mga streamer, kaya't ang mga tumatanggi sa kanilang alok ay nagsisisi sa huli. Nang pindutin ni Damian ang cellphone ay agad na tumawag doon ang nagpakilalang Jung Sang-hoon ng Wiz Entertainment. Matapos magkasundo ay nagdesisyon silang magkita sa Seoul, Gangnam-gu upang personal na makapag-usap. Nakaupo ang dalawa sa magharapang upuan kasabay ng magalang na pagbati ng lalaki sa ating bida. Masayang sinabi niya na ikinagagalak niyang hindi tumanggi si Damian sa hiling niyang pagkikita, at nang makilala niya ang ating bida na sigurado niyang tama ang desisyon niyang pagtawag dito. Sinabi naman ni Damian na pumayag siyang makipagkita dahil siya mismo ay may mga personal na katanungan. Seryoso niyang tanong kay Sang-hoon kung paano nakita ng mga ito ang kanyang pangalan, upang mapadalhan siya ng mensahe. Paniniguradong sagot naman ng lalaki na hindi sa illegal na paraan nakuha ang impormasyong iyon, at lalong wala silang masamang intensyon. Paliwanag ni Sang-hoon na tiningnan lang nila ang log record ng username na si Brian, at sa pamamagitan nun nakita nila ang username ng ating bida bilang si Ma Jin-sung. Ikinagulat ni Damian ang narinig at napagtantong isang streamer si Brian ng Twitter, at kabilang din sa Wiz Entertainment. Iniabot pa ng lalaki ang iPad at pinakita ang clip kung saan makikita ang pakikipaglaban ni Damian sa mga mages. Ito ay kuha ni Brian kung saan kasalukuyan silang naruroon ni Wendy dahil na din sa mga toxic na players, at mahigit 165,000 ang nanunood sa stream na ito. Dahil doon hiniling nila kay Brian na makita ang log records nito upang mahanap si Damian, at dahil nais din ni Brian na mahanap ang lalaking nagligtas sa kanya ay agad itong nakipag-ugnayan. Inilabas pa ng lalaki ang isang envelope at sinabing nais niyang pasalamatan si Damian dahil sa ginawa nito sa Whispering Island, saka iniabot ang isang papel at tinanong kung nais ba niyang maging parte ng Wiz Entertainment Korea. Pangungumbinsi pa ni Sang-hoon na maaaring subukan ni Damian na maging streamer, at doon natapos ang kanilang pag-uusap kaya't nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagustuhan ni Damian kung paano ipinaliwanag ni Sang-hoon ang exclusive streamer contract, maging ang suporta at ang management ng kumpanya. Malawak na napangisi pa siya sa kawalan dahil hindi pa siya namangha ng ganoon sa isang kontrata, ngunit iba ang pagiging mapagbigay ng kumpanyang umaalok sa kanya at tanging walang isip lang ang tatanggi sa ganito. Dahil muling nakakuha si Damian ng panibagong benepisyo, pinaplano niya na pansamantalang magpahinga. Sunod-sunod ding na-sold out ang mga items na pinagbebenta ni Damian, at umabot sa 5,757,100 ang lahat ng natanggap niyang gold. Hindi maiwasang mamangha ni Damian dahil ganoon kalaki ang kanyang natanggap, sa paglalaro lang ng halos isang buwan at malapit na siyang kumita ng halos 100 million won. Ito din marahil ang naging dahilan kung bakit siya naging adik noon sa laro, at inabandona ang sarili niyang pamilya at hindi nagawang ayusin ang kanyang mga gastusin. Nang subukang mag-log-in ni Damian muli na namang nagpakita ang mga babala ng system, una na dito ang maaari niyang ikamete ang hindi makapag-log-in sa itinakdang oras. Pangalawa ay kapag namatay ang konggang karakter sa laro ay agad din niya itong ikamamatay, hindi din magagawang tanggalin o alisin ni Damian ang system dahil ikamamatay ito ng kanyang katawan at karakter. Hindi pa sigurado si Damian hanggang ngayon kung paano siya nakabalik sa nakaraan, at kung anong error ang mga pinagsasabi ng sis. Gayunpaman agad niyang inalog ang ulo upang alisin sa isip ang bagay na iyon, dahil aniyay hindi na ito mahalaga at ipinangakong hindi na siya muling maaadik sa laro at aabandunahin ang kanyang pamilya.
Ngunit isang bagay lang ang inaalala ni Damian, iyon ay walang iba kundi ang mas lalong pagiging sikat ni King Arthur.